Ang binansagang kid general na si Pedro Taduran, sobrang prangka sa kampiyon na si Genjiro Shigeoka. Sinabi niya na siya ang unang wawasak sa walang talo ng kartada ng Hapon. Taduran, nanindigan na hindi mangyari sa kanya ang mapait na nangyari kay Vincent Asunlabio sa kamay ni Junto Nakatani. Taduran, kaya bang panindigan na ma-upset ang Hapon at siya na ang magiging bagong world champion? Pete Apolinar sobrang handa na harapin ang matangkad na Hapon. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Paglapag pa lang sa Japan, ang former world champion na si Taduran ay may seryosong banta kagad at sinabi niya na siya ang pinakaunang boksingero na tatalo sa Hapon na si Genjiro. Handang-handa na ang entablado sa dalawang mga mandirigma ngayong July 28, linggo sa Shiga Daihatsu Arena sa Otsu, Japan. Sa official weigh-in ay pasok ang dalawang mga boksingero sa timbang. Si Taduran ay tumimbang ng 104.5 pounds, si Shigeoka naman ay tumimbang ng 104.7 pounds. Ang laban na ito ay unang laban ni Taduran sa Japan. Nakuha niya ang pagiging mandatory challenger pagkatapos at tinalo niya ang ating kababayan by unanimous decision kontra sa taga-Bohol na si Jake Amparo sa nakarang taon na ginanap ang laban sa Bohol. Ang 27 anyo sa taga-Albay ay ang dating may hawak ng International Boxing Federation minimum weight title sa taong 2019 pero nabaklas ito sa kanyang karibal na si Rene Mark IV. Sa ngayon mga kwento ay meron siyang kartada na 16 wins, 4 losses, 1 draw at 12 knockouts. Habang ang Hapon naman na si Shigeoka ay wala pa rin mantsa ang kanyang kartada nito at meron siyang nakakabilib na kartadang 11 wins at may 9 knockouts. Ang paparating na laban ay pangalawang title defense sa Shigeoka na unang depensa niya kontra yan sa ating kababayan na si Jake Amparo na naging last minute replacement sa ating kababayan na si RR Andales. Pagkatapos nag-backout ito dahil sa problemang nangyari sa kanya dahil sa pagbabawas ng timbang. Kaya naman, kung sakaling kayang panindigan ni Taduran ang pagiging sure win niya sa Hapon ay mangyayari ang hindi inaasahang upset. Ay nako, hindi lang muling maging world champion itong si Taduran dahil siya ang magiging pangalawang Pinoy na may hawak ng world title pangalawa sa ating kababayan na si Melvin Jerusalem. At hindi lang yan, dahil kung masungkit ni Taduran ang titulo, ito ay pwedeng uukit sa kasaysayan ng Pinoy boxers na pwedeng ikasa ang unification match nila ni Taduran at ni Jerusalem. Dahil mula noon magpas hanggang ngayon ay hindi pa nangyari na kapwa Pinoy ng mga world champions ang naglaban para sa unification world title fight. Pero kung hindi man may kasa, lalaban na lang sila na iba pang mga kampiyon. Kaya lang, mangyari lang ito kung kayang gawin ni Taduran na panindigan ang mga banta niya sa Hapon. Pero syempre madali lang magsalita kaysa gagawin mo talaga. Kaya dapat panindigan muna ni Kid General ang mga banta niya. Kaya naman, Pilipinas, may world champion na ba ngayong July 28 sa taong kasalukuyan? O may panibagong boy gapang member na naman? Pero sana, huwag naman. Samantala, ang ating kababayan na si Pete Apolinar ay undercard sa laban ng ating kababayan na si Taduran at ang makakarap naman niya ay ang Hapon na si Macha Nakagawa at sila ay magbakbakan sa loob ng 8 rounds non-title fight. Si Apolinar ay mula pa ito sa mahigit 7 buwan na layoff kaya napaka-excited na siyang muling magbabalik sa ibabaw ng lona. Ang 29 anyos naman na si Apolinar ay may kartada ngayon na 17 wins, 4 losses, 1 draw at 10 knockouts. Habang itong si Nakagawa ay may kartada na 15 wins, 2 losses, 2 draws at 6 knockouts. At ang harapin si Apolinar ay pangalawang Pinoy na kinalaban niya. Napakalaga ang laban ng dalawang mandirigma na ito dahil sinuman ang mananalo dito ay mabibigyan ng mas mabigat na laban at mabibigyan din ng malaki-laking offer sa Japan. Kaya sana ang laban na ito ay mapagtagumpayan ng ating kababayan. Mga kakwento, tatlong mga Pinoy ang lalaban bukas sa Japan. Manny Pacquiao kontra kay Anpo Rukia sa Saitama Super Arena at sa Otsu Arena ay sina Pedro Taduran kontra kay Genjiro Shigeoka at itong si Pete Apolinar kontra yan kay Macha Nakagawa. Sana sa husay at galing nila, tatlong mga Pinoy ay may ngiting tagumpay sa pag-uwi na nila sa ating bansa. Kaya naman, huwag nating kalimutan na magbigay sa kanila ng solidong suporta. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod.
Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jonas Gaviola, kay kakwentong Jets, kay kakwentong J. Roa, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan. At abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.